Ng umaga po sa inyo lahat. So, sa Corsilio may hijack. May hijack din po pala ngayon dito. Pero isang malaki pong karangalan na maipahayag ang ikatlong wika. Sa totoo lang po, napanaginipan ko to kagabi. Napanaginipan ko po to kagabi. Sabi ko, sana mabigyan ako ng pagkakataon na maging isa o maging kabahagi ng pagpapahayag ng itong wika. Kaya ako'y ngisi lang ng ngisi. Hindi man po ako kumbidado sa umagang ito kasi nandiyan yung aking mga lokotoys, yung ating mga katropa, pero dinala ko rito ni Lord to proclaim the goodness at higit sa lahat, ang pagmamahal. Sabi nga sa ikatlong wika, Ginang, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Kung atin pong gugungitain ng panahon na ang ating mahal na inang birhen ay naglihi, kung atin pong sa ating pagninilay ng ating banal na rosaryo, di ba, si Maria ay batang-bata pa, wala nang hinagap sa mundo. Subalit may ipinadalang isang anghel upang sabihin na siya ang magsisilang ng ating dakilang manunubos, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Maaaring sa araw-araw ng ating pamumuhay, ang Jesus na yan na parating natin tinitignan, tinatawag, subalit sa bisa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, isang ina, ang Birheng Maria, ang nagsambit maganap nawa ayon sa wika mo. Si San Jose, totally hindi naman sila magka-fling ni Mama Mary, di po ba? Pero tinanggap ni Jose na maging ama ng ating dakilang manunubos. Sa ikatlong wika, dito natin mararamdaman ang tunay na mensahe ng pag-ibig, ng pagmamahal. Sabi nga kanina ni Kuya Fernan, iba-iba ang klase ng pag-ibig. Siguro naman po sa ating mga edad, bagamat bata pa, naramdaman natin ang iba't ibang klase ng pag-ibig na yan. At dahil sa pag-ibig na yan, kaya tayo ngayon ay naririto. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay. Kaya tayo ngayon ay patuloy na gumaganap sa mga gawaing ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Nang dahil sa pag-ibig na yan, hindi tayo marunong, hindi tayo umaayaw. Bagkus, niyayakap natin ng buong puso, ng buong isip sa ating pamilya, sa ating kapwa, at higit para sa ating Panginoong Diyos. Nakakatuwa kasi po, natutuwa ako, kung bubuksan niyo po ang aking puso, nag-uumapaw sa galak. Bakit po kamo? Isang ina na nagpakilala na dumating, kaya tayo ay naligtas nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pagbabahagi po ng aking buhay, nakakatuwa din kasi significant dahil sa kasalukuyan po, ako po ay Barangay Bausi Desk Officer. Alam niyo po ba yon? Yes, no? Dahil sa batas ng RA 9262, ako po ngayon ang nakaupo sa aming barangay. Ibig sabihin, ang batas na yan ay talagang ipinatupad, isinagawa, at aking ipagmamalaki na aktibo po yung ginagampanan ng aming Bausi Desk Officers ng City of Dasmariñas
dahil kami po ay may federasyon.